Kailan kaya matatapos ang gulo? Kasalukuyan ko ay Alam mo ba, may chika-chika ka. Talaga? Mare, ikaw pala yan. May kamusta? Okay lang. Nabalitaan mo na ba? Ang alin? May magaganap daw na hapunan sa bahay nila Kapitan Tiago. Siyempre, pasosyalan lang naman ang magaganap sa lahat. Naturalmente, ito'y magiging magarbo. Kaya nga, nasabi ko. Mauna na ako, Mare, sapagkat magsahanda pa ako. Gayon din ako, Mare. Sige. Mag-iingat ka. Magandang hapon mga senyora senyor. Maligayang pagdating sa tahanan ng Santiago de los Santos. Kayo'y tumuloy habang naghihintay pa ng iba pang mga Magandang hapon din po, Isabel. Magandang hapon din sa inyo, Nadilag. May pahintulot muna bago kayo pumasok. Kayong mga babae ay dito sa itaas at kayong mga lalaki ay dito sa ibaba. Ilang oras din ang nakalipas bago dumating ang hinihintay nila. Magandang gabi sa inyong lahat. Pasensya na po at ako'y napatagalan papunta rito. Pakikilala ko po sa inyo si Crisostomo Ibarra, ang anak ng aking matalik na kaibigan na si Don Rafael Ibarra. Ikinagagalak ko na palito. Nagagalak namin din. Ikinagagalak namin. Ikinagagalak kong maparito ngayong gabi. Aba, andito pala ang matalik na kaibigan ng aking ama na si Padre Damaso. Kinagagalak kong makilala ka. Ipagpasensya niyo kung ako'y nagkamali. Hindi ka naman nagkamali. Ngunit hindi ako naging matalik na kaibigan ng iyong ama kahit kailan. Ipagpasensya niyo. Ikaw pa talaga si Dulbis Ibarra. Ako nga po, Ginoo. Muli kami pagbabalik. Dulbis mo. Kinagagalak kong makita ka. Nakasama at nakilala ko ang iyong ama. At nasasabi kong tunay siyang marangal na tao. Nararapat lamang na siya'y kilalanin. Sana ay mas maging mapalad kayo ng iyong ama. Salamat sa iyong papuri sa aking ama. Dahil sa iyong sinambit ay para akong nabunutan ng tinik sa aking dibdib. Magandang gabi po mga Ginoo at Binilini. Nakahanda na po ang inyong mga pagkain. Tara na, Dulbis ito. Ang upuan na ito ay para lamang sa iyo, Padre Damaso, sapagkat ikaw ang nakatatanda, ang nakikinatataas, at ang may kapangyarihan. Hindi naman ako masyadong matanda, no? Sapagkat sa tingin ko ang upuan nito ay para sa iyo dahil ikaw ng kura ng bayan nito. Sumusunod lamang ako sa inyong pinag-uutos, Padre. Anong utos? Hindi ko to inutos! Magandang gabi mga Binibini at Ginoo. Tila'y marami na kayong napuntahang bansa, Don Ibarra. Ngunit, alin sa mga bansang iyong napuntahan ang labis mong naibigan? At ano ang pinakamahalagang bagay na iyong nakita sa bansang iyon? Bago ko puntahan ang isang lugar, ay pinag-aaralan ko muna ang kasaysayan nito, maging ang dahilan ng pag-unlad nito. At lagi kong napapansin ang kasaganahan ng isang bayan ay may kaugnayan sa kalayaan. Kung gayoy, ang kalayaan ay nakakamit kung ang isang bayan ay may labis na pagmamahal sa sarili at sa kanyang mga ninuno. Yun lang ba ang natutunan mo? Nag-aksaya ka lang na salapi, kahit ang bata alam ng sinasabi mo. Ipagpatawad niyo lahat kung inaakala ni Padre Damaso
Ipagpatawad niyo lahat. Kung inaakala ni Padre Damaso na ako'y musmos pa rin, kagaya ng dating madalas niyang nagsalo ng aking ama. Mga Ginoo at Binibini, hayaan niyo ako ay makapagpaalam na. Marami akong pangangailangan dapat tapusin. Natapos na naman ang pinakamahalagang bahagi ng hapunang ito. Mga Ginoo, sa ngalan ng Espanya at Pilipinas, mga Ginoo at Binibini, hayaan niyo ako'y makapagpaalam. Marami pa akong pangangailangan dapat tapusin. Natapos na naman ang pinakamahalagang bahagi ng hapunang ito. Para sa Espanya at Pilipinas. Pasensya na, babalik ako dito bukas. Sadyang may bibisitahin lang ako na hindi pwede ipagpaliban. Pasensya na po. Nakita na ninyo? Hindi matanggap na pagsalita ng isang kura. Akala mo kung sino na kung makaasta. Ito ba ang bunga ng pag-aaral sa Europa? Kung ako'y masusunod ay dapat ipagbawal ang pagpaaral ng mga batang Indiyo sa Europa sapagkat may masama itong epekto. Mukhang malaki kayo sa akin naman, di pa mo. Ikaw ba, skinny ko sa o ngayon, nagagalaw mo sa kita na quality. Hindi ko ba tingnan na tulungan ako? Maraming nagmamahal sa inyong ama dahil sa likas nitong kabaitan. Ngunit marami rin ang sa kanya'y naiinis at nagagalit. Karamihan dito ay mga Kastila na sadyang masasama ang mga ugali. Ang mga mabubuting tao ay hindi nagtatagal at nagkakaroon ng maraming kaaway, katulad ng inyong ama. Ilang buwan pa lamang kayong umalis na magkasamaan ng loob si Padre Damaso at ang iyong ama. Pinagbintangan ni Padre Damaso na hindi nangungumpisal ang ama mong gayong matagal na niyang itong alam. Mula noon at palagi nang pinagsasaringan ni Padre Damaso ang iyong ama sa tuwing nagmimisa siya. Ngunit masasabi kong higit na marangal sa kanila lahat si Don Rafael. Nang mga panahong iyon ay may isang kolektor ng buwis na dating artilyero. Tinanggal siya bilang artilyero dahil sa kasamaan ng kanyang ugali at sa kamangmangan. Dahil hindi marunong magbasa at magsulat ay lagi siyang niluloko ng mga Indio. Inaabot nila ng pabaliktad ang kasulatan. Kung wari babasahin ito ng kolektor at pipirma na akala mo ay kinahig ng manok. Isang araw nagkaroon ng alitan ng iyong ama at ang kolektor. Ganito ang nangyari. Sa Fonte de Lala, makikitang balisa si Crisostomo Ibarra dahil sa kanyang nalaman ungkol sa kanyang ama. Maya-maya, ginala ang paningin sa kalawakan ng himpapawid. Mula sa bintana, natanaw niya ang isang maliwanag na bahay sa kabila ng ilog. Naririnig niya ang kalansing ng mga kubyertos at pinggan. Dinig din niya ang tugtugin ng orkestra. Kung nagmamasid lamang ng husto sa bahay na iyon si Ibarra, makikita niya kung sino-sino ang naroroon. May isang magandang binibini na babalot na manipis na habi, may suot na diamante at ginto. Sa likuran naman, may anghel, pastol at dalaga. Ang katangian ni Kapitan Tiago ay tinuturing hulog ng langit. Siya ay pandak, di kaputian at may bilugang mukha. Siya ay tinatayang nasa pagitan ng 35 taong gulang. Maitim ang buhok at kung hindi lamang nananabako at umanganga, may tuturing na siya ay magandang lalaki. Siya ang pinakamayaman sa Binundong dahil sa marami siyang negosyo at iba pang klase ng ari-arian. Tanyag din siya sa Pampanga at Laguna bilang asindero. Hindi kataka-taka na parang lubong hinihipan sa pagpintog ng kanyang yaman. Siya ay isang mga impluwensyang tao. Malakas siya sa mga gobernador general at gayon din sa mga private.
Ang pagbili ng lupain sa San Diego ang naging daan upang maging kaututang dila roon ang kura na si Padre Damaso. Naging kaibigan din nila ang pinakamayaman sa buong San Diego, si Don Rafael Ibarra, ang ama ni Crisostomo Ibarra. Mabuti naman at naisipan mong gumalaw. Akala ko nakalimutan mo na ako. Hindi kita malilimutan, Maria. Ultimo sa panaginip ko, ikaw ang lagi kong nakikita. Ikaw ang laging laman ng puso at isip ko. Naaalala ko nga minsan akong napagalitan ng aking kompensyon. Nasabihan ako ikay iwanan. Ngunit, ikaw laging laman ng puso at isip ko. Totoo ba yung mga sinasabi mo? Kahit kailan talaga, napakabulero mo. Sandali. Naalala mo pa ba ito? Ito ba yung mga sinulat ko bago ako umalis ng bansa? Meron pa po ba kayong ibang sinulat sa akin, aking Ginoo? Ano ba ang isinulat ko diyan? Maraming kasinungalingan. Sinabi mo dito na kailangan mo umalis at mag-aral sa ibang bansa dahil sa kagustuhan ng iyong ama. Oo nga na. May problema po ba? May kailangan lang kong gawin. Kailangan kong bumalik sa aming bayan upang puntahan ang aking ama sa Spain. Umayo ka lang, hindi kita pipigilan. Pagdating mo doon, ialin mo itong bulaklak sa libingan ng iyong ama. Huwag kang mag-alala. Ilang araw rin lang ay makikita tayong muli. Mag-ingat tayo para mahal na mahal kita. Mahal din. At sino pag-unawa nga rin ang mahal na mahal din. Mag-ingat ka, lumakad ka lang. Winagtas ng karwahe ni Ibarra ang San Gabriel at ilang sandali pa'y tumatahak na sila sa isa sa magugulong distrito ng Maynila. Ang kalungkutan niya'y ng sinundang gabi ay pinawi ng sikat ng araw, kaya ngayon ay nakangiti na siya. Sa paglalakbay ni Crisostomo Ibarra, nakasalubong niya ang mga tindahan at restaurant na nakahanay. Nakasalubong niya rin si Padre Damaso na nakakunot ang noo nang siya ay makita. Nakasalubong niya rin si Kapitan Tinong at ang kanyang may bahay. Habang siya ay naglalakad, napansin niya ang puno ng balete na hindi na lumaki simula nung siya ay nasa loob pa ng San Diego bago siya pumunta ng Espanya. Magandang araw din. Kamusta na po ang iyong ebol? Patingin ko na Ang bawa naman. Tanda kong ito, mamatay na ako. Naku po, huwag po kayo masista ng ganyan. Aba, hindi ba totoo? Alam niyo po, unti-unti na namumulat ang mga inyo sa kasamaang ating mga ginagawa. Naku, masama yan. Unti-unti na rin nawawala ang kapangyarihan ko dito sa Espanya sa Pilipinas. O siya, sige, mauuna na po ako, Padre Damaso. Sige, maingat ka. Salamat. Salamat po. Kapitan Tiago, Padre Damaso, bakit po kayo napadalaw dito? kailangan natin mag-usap. Opo, dito po tayo, Padre. Ano po bang gusto niyo pag-usapan? Alam mo naman, di ba nga, ikaw ang pinaka-influensya, pinakayaman dito sa San Diego, di ba? Opo, Kung gayon, ayoko na maulit itong mga problemang ito. hindi po. Sige, salamat. Paalam. Paalam na po. Kailan kaya matatapos ang gulo? Kasalukuyan ko ay nakakalito. Umaasang malalampasan ko rin ito. Ano ba naman ito? Hindi bang sa ibang lugar na lang tayo maghukay? Ay, napakabago pa nito, oh. Ano ka ba? Ganyan din ka. Ngunit tingnan mo, ang mga buto ay napakasariwa pa. May mga dugo-dugo pa.
kuya. Nasusuka ako nito. Napakasilan mo naman. Paano kung inutusan ka magukay ng 20 araw lamang nililibing? Sa mga oras na iyon, malakas ang ulan, kaya nabasa kami ng bangkay na nasa bakabaong. At malala pa dun, masama pa dun, namatay ang dalawang ilaw. Grabe, nakakatakot naman yun, no? Hindi lang iyon, natanggal pa ang pagkakapapo ng kabaong na at kumantad ang kalating katawan ng bangkay. Ay, po, napakabaho na, napakabaho talaga. Ay, naku. Ba't di naman daw pinatay? Ano ka naman, bukas? Ano ka ba? Tara na, mag-okay ka na lang. Pasensya na po mo sapagkat hindi ko po masyado nabibisit ang iyong ama sapagkat po ako ay nagkasakit at marami ginawa. At sabi naman po ni Kapitan Tiago, siya na po ang magpapagawalulit. Nilagyan ko po yun ng palatandaan, yung malaking cross at ang aming lakwa. Doon po banda! Teka, andito lang yun. Ah, mabuti pa magtanong tayo sa sepulturero. Mabuti pa. Magandang araw po sa inyo, Ginoo. May tatanong lamang po sana kami. May nakita po ba kayong kontur na may malaking krus? Malaking cross po ba? Oo, yun nga po. Eh, nasunog ko na yun eh. Sinunog? At bakit mo naman sinunog? Ngunit wala na ang bangkay na sinasabi niyo diyan. Hinukay ko na ito at inutusan sa akin ng kurang malaki na ilibing ito sa libingan ng mga insik. Ngunit dahil lang malakas ang ulang iyong gabing iyon ay... At ginawa mo naman! Hindi po ako gumawa iyon. Inutusan lang po ako kaya huwag kayong magalit. Isa kang sawing palad! Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Wala po akong ginawang masama sa inyong ama. Anong wala? Magsabi ka ng totoo. Wala nga po akong ginawang masama sa inyong ama. Baka yung kurang pinalitan ko na si Padre Damaso may gawang masama sa inyong ama. Oh, Ino, anong nangyari? Oh, Padre Santi, anong nangyari? Oh, Pilosopong Tasyo, mukhang masaya ka ngayon. Totoo po. Masaya po ako ngayon sapagkat mayroon akong hinihintay. Anong hinihintay mo? Ang unos. Ang unos? Maliligo po ba kayo? Maligo. Hindi na po masama. Lalo na kung marumi ang mga nakatutulog sa ibabaw nito. Ano po nga iyon? Ang kidlat na papatay sa mga tao at susunod ng mga tao. Panalangin sa iyo ang mauwi sa iyo ang dilubyo. Siyang bagay sa ating lahat. 10 taon ko na rin hinihiling sa mga bagong kapitan ang pagbili ng pang-akit na kidlat. Ngunit pinagtatawanan na ako ng mga tao. So, bagkos, 10 taon ko na pong hinihiling sa mga bagong kapitan ang pagbili ng pang-akit ng kidlat. Subalit pinagtatawanan na ako ng mga tao. Bagkos ay ang kanilang mga binibili ay paputok at buwetis. Jesus Maria Joseph, Santa Maria. Umuna na po ako. Tapi mo pa ang lubid, Crispin. Kuya, ayoko na dito. Gusto ko na umuwi. Natatakot na ako. Saka hindi ako natatakot. Hindi ako magbibintang o magnanakaw. Hanggang kailan ba tayo ganito, kuya? Sana ay magkasakit na lamang ako para aalagaan ako ni nanay at hindi na niya ako pababalikin dito sa kumbento. Kuya, sana ikaw rin magkasakit ka rin para aalagaan ka rin ni inay. Huwag! Mas mahirap tayo pag magkasakit tayo. Mamamatay sa sama ng loob si nanay. At tayo naman ay puso. Magkano bang sweldo mo ngayong buwan? 2 piso. Malaki na yan katumbas ng ilang beses ng ulta. Kuya, bayaran mo ang sinabi nila sa lapi na ninakaw ko. Nasisiraan ka na ba? Sabi na sa Kristen Mayor ay papatayin nila ako sa palo. Kapag hindi na ibalik ang pera na ninakaw ko, sinabi nilang ninakaw ko. Ang
Kinatatakutan ko lamang ay baka malaman ito ni inay. Mga ilang minuto lamang ay kinuha na si Crispin sa mga sakristan habang si Basilio ay tumakbo patungo sa kanyang ina. Oh, Pedro! Ikaw pala yan! At sino ba bang inasahan mo? Ha? Tabi nga. Pedro! Ano na naman? Intayin mo muna natin ang ating mga anak bago tayo kumain. Peste naman ako. Hindi wag na akong kakain yan ba gusto mong sabihin? Hindi naman sa ganun. Sige, upo ka. Wag na! Wala na akong gana! Inay! Inay! Buksan mo po ang pinto! Akin anak! Basilio, kumusta ka naman? Okay lang po ako, Nay. Si Crispin! Si Crispin ay naiwan doon sa kumbento. Yung anak ko, Crispin! Bakit? Kinuha po siya ng sakistan mayor dahil binabintangan siya nagnakaw si Crispin. Panginoon, ikaw na bahala ng aking anak, Panginoon. Tsaka, huwag mo na yung isipin. Sige, kumain ka na ngunit. Ito lang ang makatira sa pagkain sa iyong ama. Asan po si tatay, Nay? Umalis na siya. Si tatay, pumunta siya dito at umalis siya. Anak, huwag mo na yung isipin. Sige, kumain ka na. Tulog na po ako, Nay. Si